Upang mabuhay, kakailanganin ng batang lalaki ng isang pambihirang kakayahan. Sa mundong ito, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas, at ang pinakamalalakas ay maaari ring kumain ng mas marami, kaya't tumataas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ngunit may isang sundalo na nakatuklas ng mahiwagang kapangyarihan sa mundong ito. Sa gitna ng labanan, ipinaalam sa pinuno ng isang panig na mahusay ang pakikipaglaban ng kaliwang hanay at nagagawang ipagtanggol ang taniman. Ngunit ang kanang hanay ay napipilitang umatras. Sa gitna ng sona ng digmaan, buong tapang na nilalabanan ng mga tao ang pananakop ng dambuhalang mga primado na sumisira sa mga linya ng depensa. Isa sa mga tagapagtanggol ay si Kai, na nag-iisa laban sa isang kalahating tao at tumatawag ng saklolo sa kasama niyang si Manso. Ngunit napabagsak si Kai at naiwan siyang walang kalaban-laban habang pinalilibutan ng mga bagong kaaway ang batang mandirigma, habang si Manso ay napalipad ng isang malakas na hampas. Pauntik nang tamaan si Kai nang biglang umatake ang isang lalaki sa primado mula sa likod at iniligtas ang bata. Matapos iyon, ipinakilala ng mandirigmang ito ang sarili bilang si Alha, ang panganay na anak ni Malakbezin, at nagdiwang ang mga tao sa paligid sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pagod na sa pananakop ng mga unggoy, inutusan ni Alha ang mga kalaban na masdan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa na nananahan sa kanya. Agad na lumitaw ang banal na selyo sa mukha ng Maharlika, isang patunay sa harap ng lahat na taglay niya ang basbas ng Diyos. Makalipas lamang ng ilang sandali, muling umatake ang mga unggoy, ngunit madaling pinutol ni Alha ang braso ng una at ang ulo ng pangalawa. Sa sarili nilang wika, inutusan ng isa sa mga primado ang kanyang mga kasamahan na umatras, habang siya mismo ay lumapit upang hamunin ang pinagpalang mandirigma ng mag-isa. Ang unggoy na ito ay naiiba sa iba pa dahil taglay rin niya ang isang banal na selyo na nagniningning sa kanyang mukha na sa teorya ay magpapantay sa laban. Tiwala sa sarili, sumugod ang kalahating tao ng buong bangis, ngunit ang bilis ni Alha ay walang kapantay. Gamit ang kanyang liksi, naiwasan ng lalaki ang isang malakas na hampas habang naghain siya ng isang napakalalim na hiwa sa kanyang kalaban. Tinapos ang laban ng mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuman. Kaya naman, itinaas ng mga naninirahan sa nayon ng lag ang kanilang mga bandila at nagdiwang ng tagumpay, habang ang natitirang mga unggoy ay nagsitakas kasunod ng pagkamatay ng kanilang pinuno. Habang pinagmamasdan ang nakakatakot na kaguluhang iniwan sa larangan ng labanan, sinabi ni Manso kay Kai na nakaligtas na naman sila sa isa pang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, kinuha ni Alha ang banal na bato mula sa pinuno ng kaaway upang kainin ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kapanalig na gawin din ito sa mga bato ng iba pang patay na primado. Sa pag-inom ng sangkap, nabalutan ng Panginoon ang mapulang aura sa kanyang katawan. Biniyak ni Manso ang isang banal na bato at ibinahagi ito sa kanyang mga kasama. Bago makibahagi, nagpasalamat muna siya kay Inang Kalikasan at sa espiritu ng matapang na Diyos ng lupa na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Habang nilulunok ng mga sundalo ang sangkap, nararamdaman nila ang pagtaas ng kanilang espiritual na enerhiya. Dahil ang pagkain ng utak mula sa banal na bato ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at nagpapalakas sa iyo, nais ni Kai na kumuha pa, ngunit binalaan siya ni Manso na hindi ito mangyayari dahil sila ay karaniwang mga sundalo lamang. Sa gitna nito, isang mandirigma ang nag-ulat sa Panginoon na ang iba pang mga bato ay ihahatid sa kastilyo. Isang mas matandang mandirigma na nagngangalang Master Basco ang nagsabi kina Manso at Kai na karamihan sa mga bagay na ito ay dapat mapunta sa mga tagapagdala ng basbas, gaya ni Lord Alha. Pagkatapos ng lahat, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas, ganoon ang takbo ng mundong ito. Sa pagkaunawang iyon, naghinagpis si Kai na ang mga karaniwang sundalo, gaya nila ay kailangang lumakas ng hindi umaasa sa ganoong kapaki-pakinabang na yaman. Kalaunan, sa isang handaan na dinaluhan ng mga taga-nayon, ipinahayag ng pinuno na ang mga lupain ng tao sa mga liblib na lugar, gaya ng sa kanila ay matagal nang inaatake ng mga kalahating tao. Subalit ang lag ay naipagtanggol salamat sa pagsisikap ng matatapang nitong mga mandirigma. Siya si Malakbezin at ipinagmamalaki niya ang bawat isa sa kanila. Sawing-sawa na sa mga talumpati, gusto na lamang ni Manso na kumain agad. At sa kabutihang palad, tinapos ni Molok ang talumpati sa isang maikling panalangin ng pasasalamat kay Inang Kalikasan.
Tuwang-tuwa, agad sinunggaban ni Manso ang pagkain, ngunit nahirapan sa isang bahagi ng putahe na napakatigas kagatin. Sa paligid niya, may isa pang sundalo sa mesa na gustong makakain ng kasing dami ng kanyang mga kasama. Saka may nagsabi sa kanya na kailangan lang niyang magtrabaho ng mas mabuti. Samantala, napansin ni Kai kung gaano kasuwerte si Manso na nakakakuha ng mas maraming pagkain kaysa sa kanya at sumagot ang kaibigan na hindi siya naging pinuno ng unit ng walang dahilan. Dahil doon, nangako si Kai sa sarili na mag-e-ensayo siya hanggang sa mapagod at lalakas upang makakain siya ng mas karapat-dapat na pagkain. Tinupad niya ang pangako. Nag-ensayo ang batang mandirigma gamit ang kanyang sibat sa gitna ng gabi, ngunit nauwi ito sa pagkakahulog niya sa kanyang likod matapos magkamali ng hakbang. Walang duda, ang kaunting pagkain na natatanggap niya ay hindi sapat. Gaya ng sabi ng ating mga lola, ang bakanting sako ay hindi makatayo ng tuwid. Galit na sumigaw ang bata, humihingi ng kanin na bilog, saka dumating si Manso sa mismong sandaling iyon at nagtanong kung ano raw ba ang rice ball. Ipinaliwanag ng kaibigan na basta na lang pumasok iyon sa isipan niya at kahit hindi niya alam kung ano ito, sigurado siyang masarap iyon. Sumagot si Manso na minsan talaga'y parang nababaliw ang bata, na siyang sinang-ayunan naman ng bata kahit wala rin siyang ideya kung bakit. Sa huli, hiniling ni Kai sa kanyang kaibigan na tingnan ang mga libingan sa nayon na nakalaan para sa mga taong may pamilya at pagkatapos ay ihambing ito sa mga libingan ng mga kagaya niya na walang magulang ni kapatid, mga sanga lamang at bato na tinakpan ng baging ang naroroon dahil wala namang nagluluksa para sa kanilang kamatayan, kaya naniniwala ang bata na siya ay itinakdang makalimutan. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman nabuhay sa nayon, mula pa noong simula at dahil dito, may pangangailangang hindi niya tanggapin ang realidad na ito, kaya't magpapalakas siya hanggat kaya niya para mabuhay. Para mangyari iyon, kailangan niyang kainin ang kakaunting pagkaing mayroon at magsanay ng mas mahirap kaysa kaninuman, ngunit hindi sapat ang mga iyon. Upang mabuhay, kailangan ni Kai ng isang bagay na makatutulong sa kanyang manalo sa mga laban, isang kakayahang maaaring mag-angat sa kanyang katayuan sa ibang antas. Habang nakikinig sa bawat salita, lalo pang pinatibay ni Manso ang paniniwala niyang nabubuhay ang batang ito sa mundo ng pantasya. Samantala, nasa gitna ng pagtatalo si Olja at ang kanyang kapatid na si Jose. Ayon sa pinagpalang mandirigma, hindi inaasahan ng kanilang ama na gawin ng babae ang ginagawa niya. Dahil ang mga babae sa tahanan ng baron ay hindi kailangang matutong lumaban. Sa pagsasabi nito, kinuha ni Olja ang baston mula sa kamay ng kanyang kapatid at naglakad palayo, habang si Jose ay nalungkot at inusal na sanay naging lalaki siya upang makatulong sa nayon. Samantala, nag-e-ensayo ang sundalo kasama ang isang pinuno ng unit na malinaw na nagpabatid sa kanya na hindi siya mananalo sa anumang laban kung patuloy siyang umaatras. Sa isang punto, tinamaan si Kai at muling napahiga sa kanyang likod, ngunit sa halip na bumagsak sa lupa, lumubog ang kanyang katawan sa isang mahiwagang dagat na nababalutan ng baga. Bigla na lamang, isang reaksyong elektrikal ang nagbigay kuryente sa kanyang lumulutang na katawan patungo sa isang modernong lungsod sa ibang mundo, habang ang kanyang kamay ay lumilikha ng isang patong ng kakaibang enerhiya. Nagising si Kai sa mismong sandaling iyon at nagsimulang maniwalang siya'y naging biktima ng isang salamangka. Iniisip ni Manso na baka nasira na naman ang tornilyo sa ulo ng kawawang bata dahil sa pagkakahampas kaya humingi siya ng paumanhin, pero tumayo si Kai na may kakaibang kumpiyansa at may ngiti sa kanyang mukha. Mag-isa sa kanyang mga iniisip, pinagninilayan niyang muli siyang hinarap ng mga alaala ng mga bagay na hindi naman niya naranasan sa tunay na buhay. Minsan nakakakita siya ng mga di kilalang alaala na ni minsan ay hindi niya narinig at sa pagkaalam niya, may ilang tao talaga na ganoon. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ito kahit kanino, pati kay Manso. Sa totoo lang, ang mga alaala ring iyon ang nagpakilala kay Kai sa rice balls. Pero kahit ano pa man ang mga bisyong ito, mahiwaga man o may kinalaman sa mahika, wala naman talagang nababago sa buhay niya. Sa katunayan, ni minsan ay hindi pa nakakita si Kai ng mahika sa totoong buhay. Dahil para sa kanya, ang ganitong bagay ay umiiral lang sa mga kwentong bayan. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, patuloy itong lumilitaw sa kanyang mga kakaibang bisyon. Ngayon, kung sakali mang magamit niya ang mahika sa isang labanan, tiyak na hindi iyon masama. Maya-maya rin ng gabing iyon, tumanggap ng mensahe si Molokbezin sa pamamagitan ng isa sa mga agilang sinanay ng nayon. Pagkapasok niya sa tahanan, kinausap niya si Olha tungkol sa isang pangkat ng mga orc na lumitaw sa kagubatan sa kanluran na nagpapahiwatig na ang laban ay magaganap malapit sa Villa Banya.
Ang seremonya ng alyansa ay nakatakda sa loob ng ilang araw, kaya kailangang magmadali ang Vilalag patungo roon. Kahapon mga unggoy, ngayon naman ang mga orc ang handang magdulot ng panibagong sakit ng ulo. Ikinadismaya ni Molok na wala ng oras ang mga sundalo para makapagpahinga, ngunit ipinaalala sa kanya ng anak na tungkulin ng isang sundalo ang magmartsa at ibuwis ang dugo upang ipagtanggol ang kanilang lupain ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iginiit ng pinuno na ang lahat ng mga taga na yon ay mga anak ni Molok. Hindi makatulog, nagkomento si Kai sa kalokohang ideya ng paglikha ng apoy gamit lang ang kanyang kamay. Sa kama sa tabi niya, gustong maintindihan ni Manso kung ano na namang pinagdadaanan niya ngayon at ipinaliwanag ni Kai na iniisip lang niya ang isang bagay na parang panaginip na gising. Sabi ni Manso, baka hindi nga iyon panaginip dahil minsan may isang munghing manlalakbay na sa kabila ng kawalan ng liwanag at walang sindi ng apoy, ay tinaas ang kanyang daliri at tumawag ng apoy, at ginamit ito na parang ilaw. Namangha si Kai at nagtanong kung totoo nga ba iyon, at sinabi ng kanyang kaibigan na isa lang iyong kwentong narinig niya noon. Kinabukasan, maagang umalis ang batang nangangarap mula sa dormitoryo at pinag-isipan ang mga narinig niya bago siya nakatulog. Marahil, sa hindi maipaliwanag na dahilan, baka kaya rin niyang makalikha ng apoy mula sa kanyang mga daliri. Iyon ay kung ang bagay na ito na tinatawag na mahika ay gumagamit ng kapangyarihang mahika. Kung ganoon nga ito, sa pagkaalam ng lahat, ang kapangyarihang ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkolekta ng mahiwagang enerhiya na umiiral sa mundo, at ang mundong ginagalawan ni Kai ay binubuo rin ng ganitong enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay nasa loob ng bawat tao at lumalakas tuwing sila'y kumakain ng mga banal na bato. Kung makakalap siya ng sapat na enerhiya, baka masorpresa ang batang lalaki sa isang bagay na pambihira. Upang subukan ang kanyang teorya, unang pumunta si Kai sa taniman sa likod ng dormitoryo at sinubukang tawagin ang apoy sa pamamagitan ng boses at pagtutok ng daliri, ngunit wala namang nangyari. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang pulso gamit ang kabilang kamay at iniukol ang buong isipan sa kanyang daliri. Ngunit tila hindi sapat ang simpleng pagnanais lamang. Ang tanong ngayon ay kung paano niya makakalap ang espiritual na enerhiya. Kung iisipin na ang enerhiyang ito ay malamang nasa kanyang dibdib, iniukol ni Kai ang isipan upang maramdaman ang bahaging iyon ng katawan at nakaramdam siya ng isang uri ng init sa lugar kung saan dapat naroroon ang kanyang banal na bato. Habang hinahayaan ang sarili na tangayin ng init na iyon, muling itinuro ni Kai ang daliri niya sa harapan upang subukang lumabas ang apoy. Ngunit sa lakas ng pilit na ginagawa niya, mas madali pang bumagsak ang kanyang puwitan. Samantala, isang legion ng mga orc ang nagmamarcha pakanluran, nag-iiwan ng bakas ng mga patay na tao sa kanilang daraanan hanggang sa marating ang paligid ng Vilalag. Agad namang nalaman ni Master Basco mula sa mensaheng ipinadala ng baron ng Villa Banya na minamatyagan ng kalabang uri ang kanilang galaw mula sa loob ng kagubatan. Sa isang pinagsamang kilos, nagsanib puwersa ang mga sundalo mula sa parehong nayon upang siyasatin ang kagubatan, at nang makita ang mga orc na nagmamanman, isang pangkat ng mga taga-subaybay na tao ang sumugod sa kanila, kabilang sa batalyon sina Kai at Manso. Itinarak ni Manso ang kanyang sandata sa dibdib ng unang target at agad itong napabagsak. Sinusubukang panatilihin ni Kai ang kanyang balanse sa gitna ng duwelo, ngunit sa huli ay tinamaan siya ng isang kasamahang mula sa banya na itinapon papunta sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang orc na responsable sa susunod niyang biktima, na nakabaon sa ilalim ng patay na sundalo at hindi makakilos. Ngunit sa mismong sandaling dapat na siyang patayin, nasagip si Kai ng maraming palaso na tumama sa halimaw. Galit na galit, inutusan ni Manso si Kai na tigilan na ang kalokohan habang nakakaramdam ang batang mandirigma ng matinding sakit sa kanyang binti. Samantala, si Lord Alha ay mabilis na gumapang sa pagitan ng mga puno sa gubat at itinulak ang ulo ng isang orc sa lupa kahit hindi man lang ginamit ang kanyang sandata. Kasabay nito, nagsitakbuhan ang iba pang higanting baboy na nakakita sa nangyari sa kanilang kasamahan at hinabol sila ni Alha. May isang sundalo na naisip ding habulin ang kaaway, ngunit pinigilan siya ng isang kasama na nagsabing wala rin namang silbi dahil hindi sila nakikita ng mga mata ng Panginoon. Napilitang buhatin ni Manso ang nasugatang kasama na humingi ng tawad sa abalang kanyang idinulot. Biglang may sundalong sumigaw na iniwan na ni Lord Alha ang lugar na ito sa mga sundalo, na siyang ikinagulat ng pinuno ng unit dahil mayroon pa ring mga orc sa labanan. Hiniling ni Kai sa kaibigan na iwan na lang siya roon. Pero syempre,
Tumanggi si Manso at binuhat ang binata pabalik sa base. Iniutos ni Master Basco sa natitirang mga unit na kumalat at tumakbo upang hindi sila kayang habulin lahat ng mga orc. Sa kasawiang palad ng batang sugatan, may isang orc na sumusunod sa kanila ni Manso. Dahan-dahan lamang ito upang mas lalo silang pagtawanan. Alam ni Kai na kung mananatili ang sitwasyon ay mamamatay silang dalawa roon, kaya hiniling niya kay Manso na iwan na siya. Pagkatapos ng lahat, gagawin din daw ni Manso ang parehong bagay kung baliktad ang sitwasyon. Nalulungkot sa masaklap na katotohanan, nangakong pupuniti ng kaalyado ang mga baging sa libingan ni Kai, saka tumakbo palayo. Sa huli, habang tumatakbo si Manso, bumalik si Kai sa pusod ng bagyo, kung saan ang kanyang mga kasama ay nagtatakbuhan at isa-isang napapatay ng mga kalabang kalahating tao. Samantala, ayaw pa ring mamatay ng binata. Paulit-ulit niyang ipinapaalala ito sa sarili habang naglalaro ang mga alaala ng kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Maya-maya, huminto siya nang maramdaman ang presensya ng humahabol sa kanya at buong tapang na inutusan itong huwag nang magtago at humarap sa kanya. Bilang huling paraan, sinubukan ng tao na magpakas ng mahika mula sa kanyang daliri. Ngunit wala namang nangyari. Biglang lumipad ang isang itak papunta sa bata, hiniwa ang kanyang balikat, at nagdulot ng mahinang mga sulyap ng kidlat mula sa kanyang hintuturo. Ang orc na naghagis ng itak ay sumugod sa bata at mahigpit na sinakal ang kanyang leeg, ngunit patuloy pa ring tumatangging mamatay si Kai. Ayaw niyang mamatay doon at maubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, nagsimulang uminit ang dibdib ng bata ng matindi hanggang sa lumabas ang mas malalakas na sulyap ng apoy sa kanyang daliri. Itinutok ni Kai ang kanyang daliri sa kaaway at iniutos ang paglitaw ng mahikang apoy. At iyon nga ang nangyari. Isang patong ng apoy ang sumirit papunta sa mukha ng dambuhalang baboy na may matinding lakas, kaya napilitan ng halimaw na pakawalan ng tao. Sa huli sinubukang bumalik ng orc sa laban, ngunit bumagsak din sa kanyang mga sugat. Habang pinagmamasdan ang nangyari, nananatiling mangha, nakaramdam si Kai ng pagmamataas sa sarili, kahit hindi pa rin niya makontrol ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay at patuloy na sumusunog sa kanyang katawan. Sa ikinalulubha pa ng sitwasyon, bumagsak siya sa lupa nang hindi alam kung bakit. At ngayon ay nagsimulang dumaan ang lamig sa kanyang katawan. Parang hinuhugot ang kanyang buhay dahil sa labis na paggamit ng espiritual na enerhiya. Naisip ni Kai na baka mamatay na talaga siya roon, pero dahil nagawa naman niyang magsindi ng apoy, naisip niyang baka kaya rin niyang patayin ang apoy na naiwan sa kanyang daliri, marahil sa pamamagitan ng tubig. Bukod pa rito, naalala niya na ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy gaya ng tubig at kailangan daw isara ang imahinatibong tarangkahan upang mapigil ang pagdaloy nito. At tila hindi pa iyon sapat, nakabangon ang orc at muling sumugod papunta sa bata. Sa harap ng matinding panganib ng kamatayan, isinara ni Kai ang mga tarangkahan ng kanyang isipan at pinatigil ang daloy ng tubig na sumusuporta sa apoy sa kanyang daliri. Gayunpaman, sa kabila ng kahinaan, binuhat ng baboy ang bata na hindi na makagalaw o makalaban pa. Kahit halos hindi na siya makakita dahil sa kanyang mga sugat, dinala ng orc ang kanyang biktima sa bangin upang patayin siya, gaya ng nararapat. Ngunit dahil mamamatay na rin naman siya, huminga si Kai ng malalim at hiniwa ang tiyan ng kanyang kalaban gamit ang kutsilyo. Sa kilos na ito, kapwa silang nahulog sa bangin at bumulusok pababa sa tubig sa ibaba. Lumabas ang binatang lalaki mula sa tubig na buhay at nakita ang kanyang tila patay na kaaway sa tabi niya. Lumapit si Kai at kinuha ang ubod upang ito'y matunaw sa kanyang katawan dahil naubos na ang kanyang espiritual na enerhiya at hindi siya makakaalis hanggat hindi niya ito nababawi. Matapos inumin ang likido, naglakad ang batang mandirigma patungo sa isang puno upang magpahinga sa ugat nito na pagtanto niyang iyon ang unang beses na nakain niya ang isang buong banal na bato. Sa kabila nito, sobrang lalim ng sugat sa kanyang balikat at hindi tumitigil ang pagdurugo. Kaya inisip ni Kai na maaaring ito na ang kanyang katapusan. Malapit na sa kamatayan, minamasdan niya ang magandang tanawin sa paligid at naniwalang aalis siya sa mundong ito na masaya. Dahil nagkaroon siya ng pribilehiyong masilayan ang ganoong kagandahan sa kanyang huling hininga kahit na hindi niya ginustong mamatay ng ganoon kaaga. Sa kabila ng kanyang kagustuhan, nawalan ng malay ang binata. Lubos na naubos ang lakas. Sa gabi, nagtipon ang mga sundalo matapos ang labanan. May isang nagtanong kay Manso kung nasaan ang baguhan na kasama niya. Ngunit sa pagtahimik ng pinuno ng squad, nagpasya siyang huwag nang ipagpatuloy ang usapan dahil sa kasamaang palad, karaniwan na ang ganitong mga pagkawala.
Pagkaraan ng maraming oras habang sumisikat ang araw sa abot-tanaw, nagising si Kai sa liwanag nito matapos mawala ng malay buong gabi. Tiyak siyang namatay na siya, ngunit sa hindi malamang dahilan, gumaling na ang sugat sa kanyang balikat at hindi na ito masakit. Pinaghihinalaan ng mandirigma na ito'y dahil sa espiritual na bato ng org, ngunit tila kakaiba na gumaling siya pagkatapos lamang ng isang gabi ng pagtulog. Masusing tiningnan niya ang punong kanyang sinandalan habang natutulog. Ang mga baging na bumabalot sa katawan ng puno ay parang pamilyar sa kanya kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na nakaukit sa kahoy. Nagbitaw siya ng isang spell ng apoy upang mas malinaw na makita sa ilalim ng mga halaman. Sa kanyang pagkagulat, napakalakas ng spell na ito, kaya't siya ay tumilapon ng malayo at nang makita niya ang kanyang refleksyon sa tubig matapos itapon, nakita ng binata ang kanyang mukha na natatakpan ng isang banal na sagisag. Ang marka ng pinagpala, biglang nawala ang sagisag at bumalik si Kai sa puno upang basahin kung ano ang nakasulat. Ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang mga letrang iyon. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng banal na sagisag ang kanyang mukha. Kaya't tumakbo siya papunta sa isang tumpok ng gumuho ng mga bato upang makatakas, ngunit habang siya'y umaakyat, muling lumitaw ang kanyang sagisag at ang lakas na dulot nito ay naging dahilan upang mabasag niya ang isa sa mga batong inaakyatan niya. Pabalik sa buhanginan, pinulot niya ang isa pang bato upang matiyak kung siya nga ba talaga ang nakabasag nito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa gitna nito, may tinig sa kanyang isipan na nagsabi ng salitang lumakad, kaya't tumalon si Kai paakyat sa bangin nang may nakakasilaw na taas. Hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Narating niya ang gubat at tumingin pababa sa mahiwagang punong parang nagpagising ng kung anong bagay sa loob niya. Habang patuloy siyang naglalakad sa kaibuturan ng gubat, iniisip ni Kai na ang kapangyarihang nakuha niya ay mas kahanga-hanga pa. Ngunit nagtaka rin siya kung ito nga ba talaga ay isang biyaya ng Diyos. Sa kahit anong paraan, kung siya nga'y tunay na pinagpala, ipinagdiwang niya ang katotohanang makakakain na siya ng kahit ilang espiritual na bato ang gusto niya. Ngunit may isa na namang pagdududa na sumulpot. Baka hindi nga siya tunay na pinagpala sa kabila ng pagkakaroon niya ng banal na sagisag. Ano man ito, mas mabuting panatilihin muna itong lihim. Ilang oras ang lumipas, ginampanan ni Manso ang kanyang tungkulin na may malungkot na ekspresyon. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng ginhawa at ngumiti nang lumabas si Kai mula sa gubat. Isang araw ang lumipas, sa kabila ng kanyang pagkawala at matinding pinsala, ang binata ay muling bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Nabahala ang ilang mga kasamahan at nilapitan si Kai, tinanong kung hanggang saan niya balak bungkalin ang lupa mag-isa. Paglingon niya sa paligid, napagtanto ng binata na halos nabungkal na niya ang buong bukirin ng siya lamang. Isang bagay na imposibleng magawa ng isang tao kahit sa teorya, kahit pa tinitigan niya ang refleksyon ng sarili sa tubig sa loob ng isang balde. Napansin niya na hindi lumitaw ang kanyang sagisag, kahit na napakalaki ng effort na inilaan niya. Sa oras ng pahinga, iniisip ng mga tao na may kakaiba sa batang ito, kaya't ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing kumain siya ng mga banal na bato hanggang mabusog kaya siya ganito kalakas. Noong labanan sa nayon ng banya, may grupo ng mga org na napatay sa gubat at iginiit ni Kai na kumain siya ng 10 o 20 sa kanila dahil nasugatan siya at gutom na gutom noon. Pinaniwalaan ni Manso ang kwento at naalala niyang may narinig siyang balita tungkol sa isang taong lubos na umunlad matapos kumain ng maraming ganoong klasing bato. Kaya't posibleng ngang biglang tumaas ang antas ng bata sa isang gabi lamang. Samantala, may isang babae ang nakapansin kay Elsa na nakatitig sa mga lalaki at tinanong siya kung may nakita ba siyang nakaagaw ng atensyon niya. Sa di kalayuan, tinanong ni Lady Jose si Hinoong Basco kung kamusta na ang mga paghahanda at ipinakita nito na pinili niya ang pinakamainam na mga alay para sa lapida. Bihira ang mga malalayong lupain tulad ng kanilang nayon, ngunit nakakayanan pa rin ng mga tao ang masaganang ani dahil sa mga gawa ng Panginoon ng lupain at ng Diyos ng lupa sa loob niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinagpala ang tagapagtanggol ng lupain at ang kanilang lakas ang nagpapabunga at nagpapayabong sa lupa. Matapos tiyaking walang nakakakita, bumalik si Kai sa bakuran ng dormitoryo upang mag-ensayo ng kanyang mahika. Sa pagkakataong ito, sa pagtuon ng kanyang daliri at pagbitiw ng isang utos, nagtagumpay siyang makapagpalabas ng apoy at hindi rin niya naramdaman ang pagkaubos ng kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, sigurado siyang taglay na niya ang isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung siya ay tunay na pinagpala o hindi. Sa kasamaang palad,
nahuli ang binata ni Lady Jose na sinubukang intindihin kung bakit may apoy sa daliri ng bata. Sinubukan ni Kai na magbigay ng dahilan upang makaiwas, ngunit iginiit ng anak ng Panginoon na malaman kung ano talaga ang ginagawa niya roon. Dahil dito, napilitan si Kai na magsabi ng totoo at inamin na sinusubukan niyang magpalabas ng apoy gamit ang isang kakayahang nakuha niya, kahit hindi niya eksaktong alam kung paano ito nangyari. Dito, sinabi ni Jose na maaaring may talento ang binata sa pagiging isang tagagamit ng kakayahan, isang taong gumagamit ng mga misteryosong teknik na tila imposible. Iyan ang tawag sa mga miyembro ng mga espesyal na pamilya mula sa gitnang rehiyon at ilang monghe. Sa totoo lang, akala ni Kai ito ay mahika, ngunit wala naman ideya ang dalaga kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Isinantabi muna iyon ni Jose at napansin na hindi man lang napagod si Kai sa ginawa niya, kaya gusto niyang malaman kung siya nga ba ang batang tinutukoy sa mga bulong-bulungan, ang kumain ng maraming banal na bato at naging makapangyarihan. Nang makumpirma niya ito, napansin ni Lady Jose na buo pa rin ang katawan ng binata dahil mas marami siyang espiritual na enerhiya kaysa karaniwan, kaya maaaring mas malakas din siya sa lahat ng aspeto. Dahil dito, ipinahayag ni Lady Jose na si Kai ay sasailalim sa pagsasanay kasama niya. Hindi na nag-aksaya ng oras, agad nagsimula ang dalawa sa isang huwad na labanan. Sa pagdama ng presyon mula sa kanyang kalaban, napagtanto ni Kai ang kapangyarihang maaaring ipagkaloob ng isang biyaya sa isang tao. Habang tumitibok ang kanyang sagisag, tinanong ni Jose kung iyon na ba ang lahat ng kaya ng bata matapos lamunin ang napakaraming banal na bato. Kaya't nangako si Kai na bibilisan pa niya ang kanyang galaw. Matapos ang pagsasanay, muling tumingin si Kai sa kanyang refleksyon sa tubig, iniisip na hindi lumitaw ang kanyang sagisag sa buong labanan na nangangahulugang hindi pa niya naibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos, nagdala siya ng balde ng tubig para sa anak ng Panginoon upang maglinis at inamin na akala niya lahat ng mga pinagpala ay pantay-pantay ang lakas. Sumagot si Jose na mahina pa rin siya at mas malalakas ang kanyang ama at kapatid. Ayon sa kanya, nagkakaiba ang lakas ng mga pinagpala depende sa lakas ng kanilang Diyos ng lupa. Ngunit kailangan ding magsanay at paunlarin ng mismong mga pinagpala ang kanilang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan pa niyang magsanay. Sabi naman ni Kai na hindi niya kailangang magsanay ng ganoon kahirap na ikinainis ni Jose dahil para bang sinasabi ni Kai na hindi kailangang maging malakas ang mga babae dahil hindi naman sila isinasama sa digmaan. Gayong sa totoo lang, ang mga babaeng pinagpala ay tagapagtanggol din ng lupain at darating ang oras na kailangan din nilang lumaban. Bukod pa rito, syempre, ang mga nagtataglay ng biyaya ay nagiging makapangyarihan upang manalo sa mga labanan, ngunit hindi iyon ang tanging dahilan. Magpapaliwanag pa sana si Jose tungkol sa isa pang dahilan, ngunit naputol siya ng isang tunog na hudyat ng isang bagay na kailangang gawin. Agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit upang makaalis ng hindi napapansin, dahil hindi alam ng kanyang ama na siya ay nagsasanay ng ganoong paraan. Tinanong siya ni Kai kung maaari niyang tapusin ang paliwanag tungkol sa isa pang dahilan kung bakit nagsasanay ang mga pinagpala. Kaya't inimbitahan siya ng dalaga na samahan siya sa buwanang paglilinis ng isang lapida sa ilang sandali. Tinanong ni Kai kung ano iyon at sinabi ni Jose na ang kanyang Diyos ng lupa ay ipinagdiriwang sa nayon ng ida, ngunit ibabahagi lamang niya ang natitira kapag naroon na sila. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Manso ang nag-eskorta kay Lady Jose patungo sa nasabing nayon. Binalaan ng komandante ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto dahil ang dominyong ito ay teritoryo ng mga unggoy. May isang sundalo na nagtanong kay Kai kung totoo ang tsismis na ang kanilang squad ay napili para sa pag-eskorta dahil ang anak ng Panginoon ay pinili ang kanyang kumpanya. Sumingit si Manso at sinabing hindi man lang kilala ni Lady Jose ang batang ito, ngunit may ilan sa mga sundalo na naniwala sa tsismis, kaya naging sentro ng atensyon si Kai sa grupo. Sa bandang unahan, nang marating nila ang isang guho sa daraanan, sinabi ng isang sundalo kina Manso at Kai na ang nayong ito ay dating pagmamay-ari ng pamilya Moloch, ngunit napilitan silang tumakas dahil sa madalas na pag-atake ng mga kalahating tao. Sa anumang kaso, naroon pa rin ang isang lapida at ang kanilang misyon ay tiyaking patuloy na makakatanggap ng tamang paggalang ang mga Diyos ng lupa sa pamamagitan ng isang marapat na pagpupugay sa mga yumao. Bukod pa roon, ang lupa sa rehiyong ito ay naging ganap na baog dahil humina na ang biyaya ng Diyos ng lupa at hindi na umaabot sa teritoryong ito. Sa kabila nito, sa ikinagulat ng batikang mandirigma, lumapit si Lady Jose at sinabi kay Flynn
na gusto niyang samahan siya ni Kai upang libutin ang nayon. Dinala ni Jose si Kai sa isang lugar na dati ay taniman, ngunit ngayon isa na lamang bunton ng mga tuyong bulaklak sa isang baligtad at patay na bukirin. Doon, nanalangin si Jose para sa biyaya ng kanyang Diyos na dumaloy sa espasyong iyon, lumikha ng pulang aura na lumaganap sa mga halaman. Ipinaliwanag niya na ang mga pinagpala ay may kakayahang gawin ito, ngunit sa kasamaang palad, masyado nang humina ang diwa ng Diyos mula ng talikuran ng nayon ng Ida, at dapat ding isaalang-alang na si Jose mismo, ang pinagpala ng rehiyong ito ay hindi pa ganoon kalakas, at ang tanging magagawa niya ay alagaan ang maliit na hardin ng mga bulaklak. Halimbawa, ang mga taniman sa nayon ng lag ay maayos ang tubo dahil malakas ang kanyang ama na palaging nagsasanay at kumakain ng mga banal na bato upang mapanatili ang lakas na kailangan para sa kalusugan ng lupa. Habang mas malakas ang pinagpala ng lupang iyon, mas mataba ang lupa. Habang mas mataba ang lupa, mas makapangyarihan ang Diyos. Sa madaling sabi, gaya ng sinabi ni Jose, ang mga pinagpala ay hindi lang nagsasanay upang lumaban, kundi upang parangalan ang kapangyarihan ng kanilang Diyos. Malapit doon, may isang sundalong bumalik mula sa isang ilalim na lagusan at kinumpirmang wala namang kakaiba sa loob. Iniutos ni Flynn na manatili sa lugar ang Squad 1 upang bantayan ang paligid, habang ang natitira ay sasama kay Lady Jose pababa. Minsan, sa kailaliman ng ilalim na lagusan, nakita ni Kai ang lapida ng Diyos ng lupa at napansin niyang ang parehong inskripsyon ay nasa bato rin ng lambak. Kaya inisip niyang baka isa rin iyong lapida ng isang Diyos. Di naglaon, natuklasan ng binata na mababasa niya ang nakasulat kapag hinawakan niya ang lapida. Nakasulat doon, "Ako si Eidolon, ang iyong lingkod. Naglilingkod ako sa Diyos ng Lagdulakta." Pagkatapos, lumipat siya sa kabilang bahagi ng lapida upang subukang basahin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito maunawaan. Naiintindihan niya ang bawat salitang tulad ng templo o kasunduan, ngunit hindi ito bumubuo ng kahit anong pangungusap. Tinanong ni Jose kung bakit ang loko ay nagsasalita sa sarili, at sa pagkagulat, napatitig si Kai sa dibdib ng dalaga, na lalo lamang nagpatingkad sa kanyang pagiging kakaiba. Sa paligid ng guho, 2 unggoy ang lumapit sa lugar at napansin ang kilos ng mga tao. Sa loob ng ilalim na lagusan, ibinahagi ni Kai na hindi niya alam na nagsasanay si Jose upang maging malakas para sa nayon ng Eda, at ibinahagi naman ng dalaga na balang araw ay balak niyang muling itayo ang nayon. Pagkatapos ng lahat, natanggap niya ang proteksyon ni Eidolon, ang Diyos ng lupa ng nayon ng Eda, kaya naging pananagutan niya ang lugar na ito. Dahil dito, nangako ang babae na balang araw ay magiging sapat ang lakas niya upang mapatubo ang lahat ng uri ng halaman at mapamulaklak ang mga bulaklak na mahal niya sa nayong ito, upang maraming tao ang tumira roon. Sa pakikinig sa kanyang pananalita, naantig ang ilang sundalo at naingganyong samahan ang dalaga sa kanyang misyon, habang si Kai naman ay napaisip na ang isang pinagpala ay may pananagutan sa lupa, sa mga Diyos at sa mga tao. Siya naman, sa kabilang banda, ay walang lupain, walang Diyos at walang pananagutan. Sa sandaling iyon, binalaan ng isang mandirigma ang mga naroon na may bantang nagkukubli sa labas. Sa labas, iniutos ni Flynn kay Manso na ipadala ang kanyang squad upang ieskorta si Lady Jose at tumakas sa harapang daan, habang ang ilang lalaki ay nagbuhos ng buhangin sa ibabaw ng lapida upang mabilis itong maitago. Tungkol naman sa natitirang mga sundalo, inatasan silang salakayin ang kalaban mula sa likuran. Lumapit si Jose na may hawak na sibat at ipinahayag na sasama siya sa laban. Ngunit ipinaalala ni Flynn ang kahalagahan niya, kaya't kailangang makabalik siya ng ligtas sa nayon ng lag. Bukod pa rito, wala pang karanasan sa labanan si Jose. Sa pagkarinig nito, nasaktan ang damdamin ng dalaga, ngunit wala ng oras para doon, kaya sinamahan siya ni Manso papunta sa ligtas na lugar. Lumapit ang 2 unggoy sa guho, at ang isa sa kanila ay naghagis ng bato sa isang sundalong nagkukubli sa likod ng isang wasak na pader. Tumakbo ang squad ni Manso kasama ang anak ng Panginoon sa unahan, ngunit naabutan sila ng isa pang unggoy mula sa pares at tinapakan pa ang hardin ng bulaklak na inaalagaan ni Jose. Lubhang nainis sa nakita, humarap ang dalaga sa harap ng iba at itinuro ang kanyang sibat sa kalaban. Sa ikinalala ng lahat, biglang lumitaw ang isa pang dambuhalang unggoy, ngunit hindi na tinag si Jose at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Moloch Bezin, sabay sabing nananahan sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa. Gayon din, hindi umurong ang kalaban. Pagkatapos, nang makita ni Kai na papaluin ng unggoy ang babae gamit ang palakol, itinulak niya ito paatras at sinaksak ang dibdib ng unggoy gamit ang kanyang sibat.
Pagkaraan nito, pinulot ng binata ang sandata ng unggoy mula sa lupa at tumakbo patungo sa isa pa, pinatama ang sibat sa dibdib nito. Gayunpaman, nanatiling nakatayo ang unggoy at tinabig ang sibat ng tao, saka tumalon at ibinaon ang palakol sa balikat ng kalaban at pagkatapos ay ang punyal sa kanyang likod. Mula sa sandaling iyon, nakita ni Lady Jose ang banal na sagisag sa mukha ng batang sundalo.